Hindi ko alam kung nabalitaan nyo na yung Oplan Horus. Nakita ko lang to kanina sa X. Natawa ako dito kasi ang lakas mga conspiracy theory, guys. Oh, ang lakas mga parang parang alam niyo yung mga tipong X-Files ganun. Lakas mga X-Files, guys Kung ganung klase, ganung level ng conspiracy theory, guys. X-Files, ganyan. Alien. Alien. Anyway, saan mo ba nabasa yun? Ito, mga kotsero, nabasa ko. Whether you like it or not, and I'm surprised na ito ay pinabayaan i-publish ng Manila Times. Ito yan, no? Manila Times. Manila Times yan, guys. Oh, yan. Ang sabi, leaked paper lays out poll attack plan. Oo. Exclusive daw to, guys. Na-leak. Itong Oplan Horus. Ang sumulat, mga kotsero, ako nagugulat na lang ako dito talaga sa mga ganap-ganap na to. Pero ang sumulat, ditong article na to, ay si Red Mendoza. Actually, tatlo sila. Pero wala ako masyadong pakito sa dalawa. Ang pakiko si Red Mendoza, alam niyo kung bakit? Si Red Mendoza, kung naalala nyo yung panahon na nag-rant si Sara Duterte, nandoon sa presko na yon si Red Mendoza. At if I'm not mistaken, nagsalita pa nga doon si Red Mendoza. Ang sinabi ni Red Mendoza, "Ma'am, baka gusto niyo nang maglabas ng statement kasi sigurado ako may sasabihin na naman yung kabila." Nung narinig ko na binanggit niya yon, parang ang dating sa akin, ay wait, journalist si Kuya pero parang meron siyang gustong i-push na propaganda. Ang pangit, di ba? Journalist ka, pinagyayabang nyo na kayo ay walang kinikilingan. Kaso, nung narinig ko yung kay Red Mendoza, inisip ko agad, ay bakit ganun? Parang may problema. Parang dapat hindi ganun ang mga journalists sa Pilipinas, guys. Oo. Well, na lang yun. Opinion ko na lang yun. Kung offend siya, di bahala siya sa buhay niya. But anyway, ito kasing sinulat ni Red Mendoza tungkol sa Oplan Horus. O, babasahin natin yung buong article. Tapos, babasahin din natin yung inilik na dokumento. Oo, nakakatawa to, guys. Hindi ko alam what to make of this, except para na lang isalba si Sara Duterte. Oo, parang ganun. Ano bang sabi? Ito. A leaked document outlines the campaign strategies of the administration-backed Alyansa going into the final 3 weeks before the May 12 elections. So, ito na tungkol sa plano, campaign strategy ng Alyansa sa last 3 weeks. So, kasi mag-election na next week 3 weeks from now. Sabi, the document titled Mid-Election Campaign Sprint Action Plan was signed by House Majority Leader Manuel Jose Dalipe, who is also the Executive Vice President of Lakas CMD, and highlights the key objectives of Oplan Horus. Eto na, Oplan Horus na tayo, guys. Oo. Ba't Horus, no? Ano bang kinalaman nila sa Egypt? Ito yung inilik niya na dokumento. Ayan. Yan. Okay. Tingnan natin. Lakas CMD Tuesday, April 22, 2025. Meeting schedule, arrival of participants, opening remarks, message of commitment, closed door meeting RE action planning. Dito pa lang may problema ako Jero, closed door meeting nga magko-closed door meeting ka, tapos magpiprint ka ng dokumento. Guys, hindi ko mag-gets yun, hindi ko maintindihan yun. Closed door meeting siya. So, ibig sabihin, it's confidential, it's private, etc. Tapos, magpiprint ka ng dokumento. Para mo na rin sinabing, i-announce natin yung secret meeting natin. Ano katangahan yun? Grabe naman, sino ba nag-script na ito? Sabi, Oplan Horus, as the leader of Alyansa para sa bagong lipunan, PBBM continues to be attacked and smeared by the Duterte evil forces. His kindness and tolerance should not be exploited by the opponents, and his reign shall defend by every beneficiary of the... Grammar pa lang, guys. Feeling ko talaga peke ito. Parang hindi sinulat ng matalinong tao to And his reign shall defend by every beneficiary of the Alliance. According to the President's instructions, Lakas CMD will continue to advance the Oplan Horus as a staunch ally to maintain the Alliance's advantage post-midterm elections. Ayan. Pamilyar rin tunog, no? Pamilyar rin tono, di ba? Alam niyo mga kotsero, yung mga ganito, nababasa ko lang sa mga DDS vloggers.
Yung mga salitang evil forces, yan. Kindness and tolerance, yan, ganyan. Tapos yung tunog niya, parang tunog ni parang mga tunog Jun Abinis, ganyan, mga tunog Alex Distor, yung mga ganun eh. Parang DDS ang gumawa na ito. What we have accomplished, sabi. 1 year after the Oplan Horus was formulated, the Alianza has made encouraging progress. 1 year after the Oplan Horus was formulated? 1 year? 1 year? Wait! Ako ba para sa 3-week campaign to? Bakit may pinag-uusapan tayo 1 taon? Bakit meron tayong 1 year na pinag-uusapan? Nag-ooperate na raw yung Oplan Horus for 1 year. Tapos ang logo, bagong alyansa ng Pilipinas. Ano ba to? Sino ba nagpaalat na ito? Bakit ganito to? Bakit ang bobo? We have greatly weakened Duterte's evil force, according to the Oplan Horus. With the optimistic midterm election situation, we are confident that Dutz will not be able to challenge the PBBM leadership before 2028. Dutz? Seriously? Nilaloko nyo ba kami? Dutz talaga? Nagunti-unti nagka-unravel itong mukhang peke ito. Mukhang peke. How to defend endorsed BIP candidates kung Erwin Tulfo, blah blah blah. Raised campaign funds. Used policy tools like exemption of rice tariffs and improvement of uniform personnel remuneration packages. Ito yung sa allowances ng sundalo. Dinamay niyo pa yung mga sundalo. Information campaign, reactive social network established during 2022 national elections and absorb more SOCMED influencers. Uy, may ganun drama. How to attack ICC arrest plan, PNP, PEDA? Sino si PEDA? PIDEA? Congress worked with Senator Trillanes for ICC investigation to obtain arrest warrant for Duterte and successfully arrested and transferred him. Launch impeachment. The House launched and passed the impeachment complaint against Sara in the support of soft budget. Weaken the Dutz Alliance. The action plan against Kibuloy and his KOJC is completed, therefore squeezed Dutz campaign funds. Okay? Nakakalungkot lang mga kocher na that it has gotten this low. It has gotten this low and it should not have been like this. Hindi mo dapat umabot sa ganitong sa ganitong level. Alam nyo kasi, whether we like it or not, maraming galit kay PBBM simply because he's a Marcos, number 1. Kahit hindi ka DDS, sisirain mo si Bongbong Marcos kasi Marcos siya. Dahil lang Marcos siya. Marami rin galit sa kanya dahil interesado sa kanyang posisyon, number 2. So, hindi mo natin maiwasan yun.